Tago ang single mom sa likod ng mga eskinita. Dala ang mga anak na triplets matapos malaman na gustong ipakuha ng pamilya ng bilyonaryo ang mga bata. Akala niya ligtas na siya hanggang sa isang TV feature ang nagpakilala sa kanya bilang ang tindera ng balot na kamukha ng yumaong fiancé ng kilalang CEO. Ako si Arisa at ito ang kwento ng buhay ko. Kumakapalang usok sa paligid habang dahan-dahang sinisiksik ni Arisa ang sarili sa makipot na eskinita. Humigpit ang pagkakayakap niya sa 3 sanggol na nakasilid sa lumang baby carrier. Nakarating siya sa tapat ng kahoy na pintong halos bumigay sa kalumaan. Sandali lang mga anak. Bulong niya at marahang inaplos ang ulo ng sanggol. Sa gitna, nandito na tayo. Inilapag niya ang bag, pagkatapos ay maingat na ibinaba ang mga triplets sa manipis na kutsyon na tinakpan niya ng malinis na lampin kaninang umaga. Nag-iingay ang mga sanggol. Shh, Mama's here. Sabi niya habang pinupunasan nga ng maliit na pamaypay ang kanilang pawis. I know mainit, sorry ah. May kumalabog sa labas. Parang may nagbagsak ng kahon. Napatigil siya. Inabot niya ang kurtina at bahagyang sumilip. Huminga siya ng malalim. Saka naglakad pabalik. Ngunit bago pa siya tuluyang makaupo, may kumatok. Napakislot siya. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Walang ibang nakakaalam ng tirahan niya maliban kay Tita Belinda, ang nagbigay sa kanya ng pwesto sa tindahan ng balot. At hindi ito oras para bumisita si Tita. Risa? Tawag ng boses mula sa labas. Si Toto to, buksan mo dali. Si Toto ang kapitbahay sa 2 barong-barong mula rito. Mabait palatawa at madalas nareregaluhan ng mga anak niya ng murang laruan na nabibili nga niya sa Divisoria kapag may sobra. Bilisan mo, may kailangan ka makita. Sigaw ulit ng lalaki. Lumapit siya sa pinto pero hindi ka agad binuksan. Toto, bakit may problema ba? Nagtatakang tanong tuloy ni Arisa. Hindi naman exactly problema. Sagot ni Toto na tila nga nagatubili. Pero may mga taong nagtatanong-tanong sa labas. Mga nakaitim. Parang hindi sila mukhang taga rito eh. Ilan sila? 3 siguro. 2 lalaki, 1 babae. And parang may isang driver pa. Tinatanong ka talaga? As in yung pangalan ko? Oo. Nina Veronica Ruiz, buong pangalan mo pa. Pati kung may kasama ka raw ng mga bata. Napakunot noo si Arisa. Anong sinabi mo? Of course, hindi ko sinabi na nandito ka. Sabi ko hindi kita kilala. Wala raw nakatira dito na ganun. Tapos umalis sila. Pero hindi ako kampante. Yung babae parang alam niyang nagsisinungaling ako eh. Napakagatlabi na nga lamang si Arisa. Hindi niya kailangan hulaan kung sinong nagpadala sa mga taong yun. Verano, sila na yun. Ha? Sino yun? Tanong nga ni Toto. Wala, huwag mo na intindihin. Napailing na nga lamang si Toto mula sa labas. Ayusin mo mga gamit mo kung kailangan mo ng tulong. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang bumiyahe ulit ngayon. Pagod ang mga bata, wala pa kaming milk. Wala rin pamasahe. Tutulungan kita. Saan naman ni Toto? Hindi na Toto, ayokong madamay ka. Natigilan nga si Toto. Hindi mo ako dinadamay. Gusto kong tumulong. Hindi ka man lang dapat natatakot na ganyan. Nag-ipon si Alisa ng lakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sapat lang para magpakita ng kalahating mukha. Pagkakita ni Toto sa kanya,
agad niyang napansin ang namumugto nitong mga mata. Grabe ka, Risa. Para kang hinabol ng 10 multo ah. Mas malala pa. At hindi ako pwedeng magpahuli. Sad nga ni Arisa. May kailangan ka ba? Milk, diaper. Pwede mo bang? Oo naman. Pero mag-promise ka. Sagot ni Toto at nakatukod nga ang kamay ng frame ng pinto. Sabihin mo kung may kailangan ka. Agad nakasagot si Aris. Sa labas may muling dumaan nga na anino. Nagtagpo ulit ang tingin nila ni Toto. Risa, bumalik sila. Bulungan nito. Nanginginig ang kamay ni Arisa habang dahan-dahan niyang isinara ang pinto. 5 taon na ang lumipas mula nang magtago si Arisa sa makitid na iskinita ng Tondo. Sa pagdaan ng mga taon, natuto siyang mamuhay ng tahimik. Kapag takip silim, dinadala niya ang mga anak sa gilid ng kalsada para magpahangin. Kapag madaling araw, nag-aayos siya ng balot at nagbibihis ng lumang sombrero para hindi agad makilala. Ang 3 bata na sina Lira, si Liam at si Lino ay mga 5 taong gulang na ngayon. Malikot, matanong at mabilis tumakbo kahit sa loob ng barong-barong. Iyon ang nagbibigay buhay sa maliit nilang espasyo. Nag-aabot siya ng balot sa isang estudyante nang may biglang kumabog sa dibdib niya nang marinig ang sigawan mula sa tindahang may TV. Uy ate, ikaw to ah. Sigaw ng estudyante, itinutok ang cellphone sa mukha niya. Napatingin si Arisa. Sa screen ng estudyante, nakaplay ang TV segment na may babaeng nagtitinda ng balot. Nakatalikod ang kamera. Pero nang humarap, ay siya yun. Kuha yun noong isang gabi na may vlogger na nagtanong sa kanya tungkol sa buhay tindera. Hindi niya alam na naging viral. At sa mismong caption, ang nakasulat na, Kamukhang-kamukha ng dating fiancé ng Verano Group CEO. Para siyang pinanawan nga ng dugo. Pag-uwi niya nakayakap nga ang mga bata sa kanya. Pero wala nga siyang maramdaman, kundi kaba. Ma? Bakit ka sad? Tanong naman ng batang si Liam. Sabay himas ng braso niya. Hindi ako sad anak. Pagod lang si mama. Pero bago pa nga siya makabawi ng lakas, may kumatok. Kasunod nun ay isang tinig na noon ay hindi niya inakalang muling maririnig. Alina, please open the door. Lumapit si Liam at hinilang ang laylayan ng damit niya. Ma, may tao! Pagbukas niya ng isang dangkal, unti-unting sumingaw ang liwanag mula sa labas at doon niya nakita ang isang lalaking nakaitim na coat, basa ang buhok sa pawis at alikabok. Si Elion Verano. Higit itong tumangkad sa alaala niya. Mas matigas ang panga ngayon, mas mapurol ang mga mata, pero puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Alina, ikaw nga. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Kinakabahan na tanong nga ni Arisa kay Elion. Sa video mo. That one that went viral. Sagot nga nito nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ako sigurado nung una. Pero nang nakita ko mukha mo, alam ko na. Bago siya makasagot, may tumakbong maliit nga na paa mula sa loob. Ma, may tao! Napahinto si Lira nang makitang estranghero. Tumama ang tingin ni Elion sa bata. Nanginig ang dibdib nga ni Arisa. Anak mo ba siya? Tanong nga ni Elion. Sige na, pasok sa loob. Sabi na nga lamang ni Arisa kay Lira habang marahang hinahawi ito at kinakabahan. Pero lumabas pang 2 pang bata na sina Liam at Lino na parehong nakadikit nga sa likod ni Lira
na parang mga sisiw. Napatitig na nga lamang si Elyon sa tatlong muka. Tumigas ang ekspresyon niya, ngunit nagbago ang boses. Kamukha ko sila. Umangat nga ang balikat ni Arisa sa kaba. Alina, huwag kang magsinungaling. 5 years old? Huwag mo nang sabihin pa yung sasabihin mo, wala kang obligasyon dito. Wala kang kailangan alamin. Napakunot noo si Elyon. Obligasyon? Alina, kung anak ko sila, sa akin lang sila. Akong nag-alaga sa kanila. Akong nagpalaki. At ginawa ko yun ng mag-isa. Mariing saad nga ni Arisa. Kasi tumakbo ka. Bigla ka na lang nawala, Alina. Hindi man lang kita nakita pagkatapos ng engagement natin. Hindi ko man lang naintindihan kung bakit. Napayo ko si Arisa. Humigpit ang hawak nga niya sa pinto. Because your family wanted blood. At ayokong maging kasangkapan ang mga anak ko sa mga plano nyo. Hindi ako papayag na kunin niyo sila. Matapang na saad nga ni Arisa. Napakurap na nga lamang si Elyon. Gusto lang ng pamilya ko ng legacy. Oo. Hindi nila alam na may iniwan ka. Kaya nga nagtatago ko dahil ayokong makuha niyo sila. Maya-maya huminga ito ng malalim. Alina, I'm not here to take them. Hindi kaagad naniwala si Arisa. Marami siyang rason para humindi. I'm here kasi nakita ko ang mukha mo and I wanted to know kung buhay pa kayo. At nung makita ko ang mga bata, Diyos ko, Arisa, 5 taon. I could have been there. Nagsitakbuhan nga ulit ang mga bata palapit sa kanya. Magutom na po kami! Sabi nga ni Lino sabay hawak nga sa laylayan ng damit ng babae. Kids, sa taas muna tayo. Kailangan lang makausap ng mama ang bisita. Tumango si Lira at hinila na nga si Lino. Si Liam naman nagtagal pa nga at nakatingin sa pinto na para bang alam niyang may malaking nangyayari. Bago ito sumunod, lumingon muna ito kay Arisa. Ma, bad guy po ba siya? Hindi siya bad guy. Pero kailangan ko lang siyang makausap. Pag-akyat ng mga bata saka pa lang niya muling binuksan ang pinto. Mas maluwang ngayon. Sapat para magtamang mga mata nila ni Elyon. Si Elyon ang unang nagsalita. Arisa, can you please talk to me properly? Hindi ko aalis hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Si Elyon ang unang nagsalita. Sumunod naman si Arisa. Marami ka nang alam. Kaya naman umalis ka na. I waited for 5 years, Alina. Saad pa nga ni Elyon na tila nangungusap na. Huwag mo kong tawagin ganyan. Na para bang okay pa tayo. Napahinto si Elyon. Tila naglakbay ang isip niya sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. I'm sorry pero 5 taon. Tapos bigla kitang makikita na may 3 batang kamukhang kamukha ko? Ano bang gusto mong isipin ko? Gusto sanang sumagot ni Arisa, pero kailangan niyang bantayan ang bawat salita. Hindi niya dapat masabi ang totoong pangalan niya at ang totoong pagkakakilanlan. Hindi niya dapat masabi na hindi siya si Alina. Hindi niya dapat masabi na siya ang kambal lang nito. Ayaw niyang masangkot ang mga bata sa gulo ng mga verano. Napakuyom si Arisa ng kamao sa likod ng pinto. Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam ang pinagdaanan nila. Then let me know. Let me understand. Kung hindi mo man ako kinikilala bilang kung sino ako, at least tignan mo ko bilang tao na may karapatang malaman. Tugon nga ni Elyon. Napayri na nga lamang si Arisa at tumiling. Karapatan? Anong karapatan mo?
Dahil nakita mo ang mukha nila at nakasalubong ang features nyo? Elyon, hindi yun ibig sabihin na... Naputol nga ang sasabihin ni Arisa. Arisa, they look exactly 5 years old. Same timeline. Napalakas nga ang boses ni Elyon. Tinaasan nga ni Arisa ang kamay. Stop. Huwag mo nang ipaalala pang nakaraan. Hindi kita kailangan pakinggan tungkol dyan. Tingin mo ba mananahimik ako? I lost everything. I lost the future I thought I had. Tapos bigla ka nilang nawala. Nawala after ng engagement natin. Sa tingin mo ba, hindi ko paghihinalaan ng lahat? Nagiba ang ekspresyon ni Arisa. Sa tingin mo ba umalis ako dahil sa'yo? Hindi mo alam kahit kalahati ang dahilan ng desisyon ko. Then sabihin mo sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede o ayaw mo. Saad nga ni Elyon. Kung gaano ka ka-persistent ngayon, mas persistent pa ang pamilya mo. Nasirain tayo. Sirain kami. Tumaas ang kilay ni Elyon. Ang dami mong sinasabing tungkol sa pamilya ko. Pero hindi naman sila ang kaharap mo ngayon. Ako. Ilang segundo nga silang nagkatitigan bago muling nagsalita si Arisa. Elyon, umuwi ka na. Bakit ba ayaw mo akong pumasok? Are you hiding something? Napakapit na nga lamang si Arisa ng mahigpit sa gilid nga ng pinto. Bakit ba masyado kang natatakot ha? Umalis ka na. Tumigil ka na. Natigilan nga si Elyon. Humigpit ang panga ni Arisa, saka siya huminga ng malalim. Hindi mo alam kung sinong kinakausap mo. Then tell me. Sandaling nagbago ang mukha ni Arisa. At nang mapansin nga yun ni Elyon, saad na nga lamang niya na babalik na nga lamang siya kung kailan mas kalmado na nga silang parehas. Babalik ako dahil may kailangan akong mga balikan. Huwag na, huwag mo nang subukan pa. Umangat ang balikat ni Arisa. I will, kasi kailangan ko ng mga kasagutan sa katanungan ko. Hindi pa sumisikat ng husto. Ang araw ay may kumakalansing na balita sa loob ng marangyang mansyon ng Verano. Sa mahabang mesa ng dining hall, halos sabay-sabay na binaligtad ng mga miyembro ng pamilya ang hawak nilang tablet at dyaryo. Nagkatinginan ang matatanda. Si Don Marcelo Verano ang unang nagsalita. So buhay pang babae? At may mga anak pa? Hindi sumagot ang asawa niyang si Senyora Mirela. Ngunit halata sa masikip na pagdikit ng mga labi nito ang tensyon. Sa dulo ng mesa, naroon si Daniela Verano ang pinsan at isa sa board directors. Siya ang may hawak ng tunay na impormasyon. Tito, may kailangan kayong malaman. Hindi basta-basta tong balitang nakita sa video. Ano yun? Tanong nga ni Don Marcelo. Humugot ng malalim na hininga si Daniela. We ran a quiet match test 2 months ago. Ginamit namin ang lumang medical files ni Arisa, part of her employee record as a nurse. For what? Tanong ng isa pang kapatid ni Elyon. Genetic compatibility for bone marrow matching. Tumigil nga ang lahat. Tumawa ng mapaitang sangtiyahin. Daniela, you can't be serious. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-test ng kung sino-sino. Tinanong sa akin ni Tito Marcelo dahil kailangan nating hanapan ng donor ang anak ni Ma'am Claudia. Ang huli nga nilang tagapagmana, ang batang halos 3 buwan nang kikipaglaban sa buhay. Nanginginig ang boses ni Daniela at wala ni isa sa pamilya ang tugma. Pero isa sa mga anak ni Arisa, isa sa mga triplets, perfect match. Napahilig na nga lamang si Don Marcelo. Imposible. Hindi naman sila parte ng dugo natin.
At yan ang mas nakakagulat dito. Sagot ni Daniela at marahang ibinagsak nga ang tablet sa mesa. Because according sa cross-match, one of those children shares the Verano genetic marker. The rare one, the same genetic mutation that runs in our bloodline. Doon sila natahimik nga ng tuluyan. Pagkatapos ay isang halakakang gumawala mula sa likod ng mesa. Si Senyora Mirela. So meron nga siyang Verano child. Hindi sila makapaniwala. Ang hindi nila alam na si Alina ay patay na at ang babaeng nasa video ay hindi ang babaeng minahal ni Elion noon. Samantala sa loob ng barong-barong, nakaupo si Arisa sa gilid ng kama habang tulog ang tatlo. Mahigpit ang hawak niya sa lumang cellphone. Sunod-sunod ang notification screenshots, forwarded links, ingay ng online world na hindi niya kayang pigilan. Hindi ito pwede. Hindi ako si Alina. At hindi sila pwedeng kumuha ng kahit na sino sa mga anak ko. Bulungan ni Arisa. Habang nakatalukbong nga siya ng kumot, narinig niya ang may hinang yabag sa labas. Hindi yun normal na oras para sa mga may dumaan. Miss Risa Ruiz, kailangan ka namin kausapin tungkol sa mga anak mo. Tawag ng isang malamig at formal na boses. Nanlambot nga ang tuhod niya. Hindi dapat nila alam ang pangalan niya. Hindi nila dapat alam ang kanilang apelyido. Pero paano nila nalaman? Hindi pa nga siya nakasagot pero nagsalita ulit ang lalaki sa labas. Huwag kang magpanik. Mga kinatawan kami ng Verano Group. Gusto lang naming makipag-usap. Handang tumulong ang pamilya. Natapos nga ang sasabihin ng bodyguard. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Sagot nga ni Arisa. Mayroon kaming mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng isa sa mga bata. Tungkol sa isa sa mga anak mo. At napakahalaga nito. Hindi ko kayo pagbubuksan. Mariin na saad naman ni Arisa. Pagkatapos ay sumingit nga ang isang lalaki, mas matanda. Miss Ruiz, isa sa mga bata ay may mahalagang papel sa kaligtasan ng isang miyembro ng pamilya namin. Please don't make this harder. Nanlamig na nga lamang ang batok ni Arisa. Ano pong pinagsasasabi niyo? The child is a rare genetic match for a bone marrow transplant. He could save life. Napahawak si Arisa sa dibdib. Nanlambot ang mga tuhod niya sa bigat ng sinabi, pero hindi siya pwedeng bumigay. Hindi niyo pwedeng gamitin ang anak ko. Matigas na sagot na nga lamang ni Arisa. Hindi naman namin sila kukunin. We just need to run test. At kung tugma ang test, kukunin niyo sila? Gagamitin niyo sila? Ipapasubo niyo sila sa ospital na parang walang nanay? Hindi ako papayag. You will not touch any of my kids. Mariing saad pa nga niya. Then kailangan namin gumamit ng legal orders. Sagot na nga lamang ng isa pang lalaki ng diretso at walang paligoy-ligoy. Napasinghap si Arisa. Wala kayong karapatan. Karapatan namin yon. Kasi Verano, ang anak mo. Sinungaling. Pero napatigil nga siya. Muntik nga niyang masabing totoo. Babalik kami. And next time, hindi ka na namin pakikiusapan pa. Halos hindi pa lumalamig ang hangin ng umaga nang muling kumatok nga si Elion sa barong-barong. Kumunot ang noo ni Arisa habang binubuksan ang pinto ng isang dangkal lang. Bakit ka ulit nandito? Good morning. Nagdala ako ng pagkain para sa inyo. Para din sa mga bata. We need to talk. Sagot ni Elion at nakahawak nga sa maliit na paper bag. Napailing na nga lamang si Arisa. Hindi ko kailangan ng kahit na ano galing sa inyo at wala akong gustong pag-usapan. Pero hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako kinakausap.
Nagtaas ng kilay nga si Arisa. Elyon, hindi ito bahay ng mayaman na pwede mong tambayan kahit kailan. May mga bata rito. Tsaka may trabaho pa ako. Then sa labas. Seryoso ka ba? Napahigpit nga ang hawak ni Arisa sa pinto. Wala kang karapatang pilitin ako. May narinig nga silang yabag sa likod. Tatlong maliliit na ulo nga ang sumilip. Sina Liam, Lyra at Lino pala. Ma! Si Kuya ho ba siya? Tawag nga ni Liam. Hindi niya alam kung bakit kuya ang tawag ng triplets sa lalaki pero humingi siya ng malalim. Kids, pasok na kayo sa loob. Mag-uusap pa kami. Pero tumakbo nga si Lino papunta kay Elyon at tumigil nga sa harap niya. Bakit ka po nandito ulit? Ayaw ni Mama ng bisita eh. Natigilan nga si Elyon pero ngumiti. Gusto ko lang suriin kung okay kayong lahat. Hindi ako nandito para abalain ng mama niyo. Pero inaabalan niyo na po siya, parang stress na nga po siya eh. Dagdag pa ng batang si Lyra, habang naka-cross arms pa nga. Lyra, sad naman ni Arisa. Totoo naman po eh. Umiling nga si Elyon at medyo natawa pa at naaliw sa mga bata. Ang tatalino nila. Oo, matalino talaga sila. Kaya mga bata, pasok na kayo. Sumunod naman ang tatlo pero nakasilip pa rin ang mga mumunting ulo nga nila mula sa loob. Pagkabali nga ni Arisa kay Elyon, muling tumigas ang mukha niya. Ano ba talagang kailangan mo? Answers. And maybe a chance to help. At makabawi sa inyo. Masuyong saad nga ni Elyon. Hindi mo na kailangan bumawi pa. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Baka kailangan mo to. Ano ibig mo sabihin? Alam na ng Verano Board tungkol sa mga bata. Hindi ko pa alam ang detalye. Hindi ako kasama sa desisyon pero gumagalaw na sila. Gumagalaw? Ano ibig mo sabihin? Diretsuhin mo nga ako? Takang tanong nga ni Arisa. Gusto nilang makilala ang mga bata. Napailing nga ang babae. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng kunin sa akin. Kumalma ka, Alina. Huwag mo kong hawakan at huwag mo akong tawaging Alina. Natigilan nga si Elyon. Ano ba dapat itatawag sa'yo? Medyo huminto si Arisa sa paghinga. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi mo na kailangan tawagan ako ng anuman. Kailangan mo nang umalis. Pero hindi umatras si Elyon. Pakinggan mo muna ako. Hindi mo ko kalaban. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo pero nakikita kong pagod ka na. Takot ka at nag-iisa ka lang sa ganito. Kasi mas ligtas yun. Sagot nga ni Arisa. Tutulungan kita para mas maging ligtas kayo. Saad naman ni Elyon. Sa loob nagtakbuhan ng mga bata pabalik kay Arisa. Hawak ang lalayan ng damit niya. Ma, okay ka lang po ba? Tanong nga ni Lyra. Okay lang anak. Inaaway ka po ba? Tanong naman ni Liam. Hindi, nag-uusap lang kami. Nag-aaway po kayo eh. Kontra naman ng isa pa na si Lino. I'm sorry. Hindi ako pupunta dito para i-stress kayo. Talagang nag-aalala lang ako para sa inyo. Hindi namin kailangan yan. Matigas na saad nga ni Arisa. Huminga ng malalim si Arisa. Hindi mo sila kailangan alagaan. Pwede ba umalis ka na? Hindi pa manumuho pa ang pag-uusap nila nagsigawan ng mga bata mula sa itaas. Ma, may tao! May lalaki sa labas! May van! Sunod-sunod na saad pa nga nila. Kasunod ni Lino, tumakbo si Arisa palabas at sumilip sa siwang ng bintana. 3 itim na SUV ang nandoon at may 4 na security. At isang babaeng nakasuot ng corporate attire na pamilyar na si Daniela Verano. Napahigpit ang kapit ni Arisa
sa bintana. Hindi sila tumigil. Lumapit ang marahan nga sa Elyon. Wait, huwag kang lalapit. Hindi ko alam kung kakampi ba talaga kita o kasama mo sila. Saad nga ni Arisa kay Elyon. Bago pa siya makagalaw, may umakyat na 2 guard at malakas na kumatok. Miss Ruiz, buksan ninyo ang pinto. We are here under board authorization. Umalis na kayo. Sigaw nga ni Arisa mula sa loob. Narinig niyang kumalansing ang doorknob dahil sinusubukan itong buksan. Napaatras si Lyra at napayakap kay Arisa. Paglingon niya, nakita niyang nakatalikod si Lino at itinago ang laruan niyang truck sa ilalim ng kama. Habang si Liam ay nakatayo sa harap ng mga kapatid na para bang iniingatan sila. Sinubukan niyang ilock pa ang pinto pero hinila iyon ng guard mula sa labas ng malakas. Ma'am, we need your cooperation. The kids need medical evaluation. Sabi pa nga ng guard, hindi ko sila ibibigay sa inyo. Alina, sabat nga ni Elyon. Tumigil ka. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ko pinuntahan. Hindi talaga ako ang nagpapunta sa kanila dito. I swear. Mabilis na saad naman ni Elyon. Pero bago pa makapag-isip si Arisa, muling kumalabog ang pinto. Miss Ruiz, kung hindi kayo magbubukas, bubuksan namin to. Doon na puno si Arisa. Binuksan niya ang pinto ng Marian at halos sumalpok nga ang guard sa kanya. Subukan niyong pumasok. Sige, subukan niyo. Nanginginig ang kamay nga ni Arisa pero hindi umatras. Kapag may dumikit sa isa sa mga anak ko, ako mismo magwawala dito. Miss, hindi pa natatapos ang guard nang may malakas na sumigaw mula sa likod ng SUV. Enough! Everyone, step back! Si Elyon ngayon. Elyon, we need the children. Tawag naman ni Daniela. Hindi, back off. Hindi ito ang desisyon mo. The board approved. Maring sagot nga ni Daniela. Wala akong pakialam. Ang mga bata hindi sila bagay o property ng Verano Group. Tinuro nga ni Daniela ang mga bata sa loob. They are Verano blood. Match sila at kailangan natin ang dugo nila. I said back off. Buliw nga ni Elyon. Ngayon lang narinig nga ni Arisa ang boses niyang ganun kalakas. Nabigla nga ang mga guards. Pati si Daniela na paatras. Isa pa sa inyong lahat na lalapit sa kanila nang walang consent ng nanay nila, ako mismo nga harang. Saad nga ni Elyon. Standing against your own family? For what? For a woman na iniwan ka at nagsinungaling? For children you don't even know if yours. Sumiklab ang mata ni Arisa. Hindi ko kayo niloko. Kayo ang nanggulo ng buhay namin. Walang magulang ang may karapatang tumanggi sa life-saving procedure. Saad pa nga ng babae. Hindi kayo doktor at hindi kayo pamilya nila. Ako ang nagpalaki sa kanila. Akong nagpakain sa kanila, nagpasuso sa kanila nung mga sanggol pa sila. At asan kayo? Ngayon lang kayo lumitaw dahil may kailangan kayo sa kanila. Mabilis nga ang paghinga ni Arisa. Pero mas mabilis nga ang galit sa dibdib niya. We can offer protection, comfort, a better life. Better life? Mas mabuti pang magtinda ako ng balot gabi-gabi kaysa ipaubaya ang mga bata sa inyo. Sarcastic na saad pa nga at tawa ni Arisa. Miss Ruiz, please. Ang sabi ko hindi. Hindi niyo kukunin ang mga anak ko. Maya-maya sinubukan nga ni Daniela lumapit pero humarang nga sa Elyon. You're not touching them. Kung may dapat magdesisyon tungkol sa welfare nila, ako yun. At hindi kayo. Wala kang legal right. Balik nga ni Daniela. Then I'll get one. Pero hindi kayo. Sagot naman ni Elyon. Nanginig ang mukha ni Daniela sa galit. So pinipili mo sila
Over us? Na pamilya mo? I'm choosing what's right. Saad naman ni Elyon. Huminga ng malalim si Daniela. At nagbigay nga ng senyas sa mga guards. Babalik kami. And this time, may dala na kaming court order. Subukan nyo. Sagot naman ni Elyon. Pagalis ng mga sasakyan lumipas ang 5 segundo, nang nakabibinging katahimikan bago muling humarap, si Arisa kay Elyon. Get out. Masungit na saad nga ni Arisa. Hindi ko alam ang ginawa nila. Pero alam mo na ngayon kaya mas dapat ka nang lumayo sa amin. Please, you don't have to do this alone. Marami na akong pinagdaanan for years. Sanay na ako at hindi na kita kailangan. Pero kailangan ako ng mga bata. Pagalis nga ng convoy ng pamilya Verano, tila bumulusok ang bigat sa mundo ng dibdib ni Arisa. Naiwan siya roon habang nakatayo si Elyon sa tapat ng barong-barong. Alina, tawag nga ni Elyon. Huwag kang lalapit. Pero lumapit pa rin si Elyon ng isang hakbang. You're shaking, let me help. Hindi mo ko pwedeng tulungan. Hindi mo kayang ayusin to. Then explain to me. I was defending you back there. I stood up to my family. Sabihin mo lang kung bakit ka takot na takot. Umangat tingin ni Arisa at hindi niya alam kung dahil sa pagod o sobrang higpit ng sitwasyon, pero alam niyang ubos na nga siya. Kailangan kong malaman kung bakit parang galit na galit ka sa akin at sa pamilya ko. Pinuupo nga niyang 3 sa kama. Tumayo naman si Elyon sa may pinto. Lumunok si Arisa. May kailangan ka marinig at ayokong isipin mong ginagamit ko ang mga bata. Umiling nga si Elyon. Tumingin si Arisa sandali kay Liam na nakahawak sa laylayan ng damit niya. Kay Lira na nakayakap sa maliit na unan at kay Lino na nakabitin ng labi. Si Alina. She's gone. Hindi ako si Alina. Saad nga ni Arisa. Nanigas nga si Elyon. Hindi. She died the night the triplets were born. Hindi niya naghong mabuhay. Walang nakakaalam kundi ang ospital na pinuntahan namin at ang isang doktor na malapit sa amin. Nanlumo ang balikat nga ni Elyon. Napahawak siya sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala. Hindi namin sinabi sa'yo. Bakit? Because she didn't trust your family. Pero alam niya kung ano ang kaya nilang gawin para sa legacy na sinasabi niyo. At ikaw ang nag-alaga sa kanila? Huminga si Arisa ng malalim. Ako ang kambal ni Alina. Napahurap-kurap na nga lamang si Elyon. Kambal? Yes, twins kami. Identical pero hiwalay kaming pinalaki. Hindi mo ko nakita noon kasi hindi kami lumaki sa isang bahay. Nagkita lang kami ulit nung nagka-problema siya sa inyo. Kamukhang kamukha mo siya. Bulong nga na Elyon para bang ngayon niya lang naintindihan kung bakit may mga maliliit na bagay na may kaibahan nga kay Alina. Napatingin si Elyon sa mga bata. So sila. Anak mo silang 3. Alina wanted to protect them. She died doing that. Lalong lumungkot ang mukha ni Elyon. I should have been there. Hindi mo kasalanan. Wala na tayong magagawa pa sa nakaraan pero may magagawa pa tayo sa ngayon. Saad nga ni Arisa. Umangat ang tingin ni Elyon. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero hindi niya yon pinahid. Ama ka nila. Yun ang totoo. Hindi ko pwedeng itago yun habang buhay. Hindi ko pwedeng ipagkait sa kanila ang karapatan na may ama. But you don't trust me. Sagot nga ni Elyon. Hindi ako nagtitiwala sa pamilya mo. Then trust me instead. Balik nga ni Elyon. Madaling sabihin yan. I'll prove it. Natahimik nga si Arisa. Sa likod niya ay kumapit si Lira sa damit niya.
Ma, sino po talaga siya? Tumingin nga si Elyon sa bata. Nagiba ang mukha niya at naging mas malambot na ngayon. Gusto niyo bang mamasyal kasama ako? Tanong nga ni Elyon. Hindi po kami sasama sa'yo. Hindi ka po pinagkakatiwalaan ni Mama. Napangiti si Elyon ng tipid. Okay lang. Hindi ko kayo pipilitin. Lumipas ang ilang araw mula nang malaman ni Elyon ang katotohanan. Sa unay mailap pa nga ang mga bata lalo na si Liam na palaging nakapulupot kay Arisa tuwing naroroon si Elyon. Pero kahit ganoon hindi sumuko si Elyon. Araw-araw dumarating siya ng hapon dalang simpleng pagkain, gatas at laruan. Good afternoon. May dala akong crayon, sabi ni Lyra. Gusto niya daw ng kulay pink kahapon. Bati nga ni Elyon. Pink at violet. Pero ayoko pong kumain ng prutas na kulay violet, amoy gamot. Sabi pa nga ni Lyra mula sa loob habang nakasilip sa gilid ng kurtina. Natatawang sumagot si Elyon. Promise hindi ko kayo dadalhan ng kahit na anong may amoy gamot. Si Arisa naman nakatayo nga sa gilid ng pinto at nakahalukip-kip. Sana hindi mo sila sanayin sa araw-araw na regalo. Baka hanapin ka pag wala ka. Nasa labas nga ng barong-barong si Elyon. Kausap si Liam habang si Arisa ay naglalaba nga sa gilid. Kuya Elyon, kaya mo bang mag-basketball? Kaya naman pero maliit yung bola na yan. Sagot ni Elyon. Maliit din kami. Sagot naman ni Lino. Natawa nga si Elyon sa pagiging inosente ng triplets. Pero nang tumingin siya kay Arisa seryosong tingin nito. Huwag kang malalayo sa kanila, sabi ni Arisa. Hindi ako lalayo. Si Lyra nga ang unang lumapit. Pwede mo po ba akong turuan gumuhit ng butterfly na hindi pangit? Oo naman. Pwede rin bang unicorn? Pwede. Nagkrus ang mga braso ni Arisa. Ang dali mong kausap ah. Sana ganyan ka rin sa akin. Napairap pa nga ito. Depende kung gusto mo rin ba akong kausapin ng maayos. Naging mas relax nga ang bahay nang naroon nga si Elyon. Pero isang hapon habang nilalaro sila sa labas, biglang may sinabi si Elyon. Arisa, pwede ko bang ipasyal ang mga bata this weekend? Umaangat ang kilay nga ni Arisa kaagad. Saan? Sa mall o sa park? Somewhere na may hangin at hindi masikip. Hindi sila masyadong nakakalabas eh. Hindi pwede. Seryosong sagot nga ni Arisa. Bakit naman? Maraming tao baka may makakita sa kanila. Hindi ko sila ipapahamak, Arisa. Baka makilala sila ng pamilya mo at mamukaan sila. Mag-iingat tayo. Sagot nga ni Elyon. Hindi sapat ang pag-iingat. Napabuntong hininga na nga lamang si Elyon. Sasama ka naman eh. Natigilan nga si Arisa. Marami kang bawal. Ayaw mong mawala sila sa paningin mo. Kaya okay, sumama ka para hindi ka mag-worry. Umiling si Arisa. Ma, gusto ko po makita po yung malaking fountain, yung may lights. Singit naman ni Liam sa malambot na boses. Tumahimik na nga lamang si Arisa. Ma, masaya daw po doon, sabi sa TV. May ice cream daw po doon, yung pwede po yung 3 scoops. 2 lang. Sigaw naman ni Arisa kaagad. Natawa na nga lamang si Elyon. Kita mo? Hindi mo pa rin sila pwedeng kontrolin. I'm not controlling them. I'm protecting them. I know, kaya nga isasama ka rin namin. Tumingin si Arisa sa tatlo. Alam niyang kailangan din ng mga bata na maging masaya. Huminga siya ng malalim. Fine, pero may rules. Ano naman yun? Tanong nga ni Elyon. Una, walang lalayo sa akin. Pangalawa, walang tatakbo kung saan-saan. Pangatlo, walang bibilhin na kahit na ano
kapag hindi ko pinayagan. At pangapat, hindi ko sila gustong makita sa kahit na anong escalator ng mag-isa. Panglima, walang dadaan sa madilim na hallway. At panganim, ang dami naman, 6 na agad? Tawa pa nga ni Elyon. Napatingin nga si Arisa nang masama sa lalaki. Ang pang-anim, ikaw ang bahala sa pagbitbit ng lahat ng gamit nila. Walang reklamo. Para may silbi ka. Napatawa na nga lamang si Elyon. Oo na, deal. Hindi pa tapos, may pang-7 pa. Biglang sumigaw ang tatlo ng sabay-sabay. Opo, ma, oo na nga po. Natawa na nga lamang si Elyon ng malakas. See? Nakasanayan na nila. Napataas nga ang balikat ni Arisa pero may namuong tipid ng ngiti sa gilid ng labi niya na hindi niya agad napansin. Fine, we'll go this weekend. Pero kapag may nagkamali, kapag may hindi sinunod, uuwi na tayo. Promise, I'll handle it. Sad naman ni Elyon. Tumating ang Sabado na pinangako nila sa mga bata. Maaga silang nagpunta sa isang maliit na park sa Manila. Hindi ganoon ka-crowded at may sapat na open space para makaihinga nga si Arisa. Dahil kasama niya si Elyon, mas maingat pa nga siya sa ordinaryong araw, parang radar na naka-on nga ang buong katawan niya. Matignan mo po! Sigaw nga ni Lino habang nakahawak nga sa isang maliit na lobo. Ma, may butterfly! Can we go near the fountain later? Sunod-sunod nga na tanong ng triplets sa sobrang excitement. Isa-isa lang at wag lalayo, naririnig niyo ba ako? Yes, ma! Sabay-sabay nga nilang sagot. Umupo si Arisa sa bench habang pinapanood ang tatlo. Tumabi si Elyon pero may distansya pa nga rin. Dahil mukhang natutunan na nga nito ang tamang spacing para hindi siya mairita. Thank you for coming. Alam kong hindi madali para sa'yo. Hindi nga madali pero kailangan ng mga bata na maging masaya at ma-enjoy nila ang kanilang buhay. Basta kasama mo ako, safe sila. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang napalingon si Elyon sa may dulo ng park. May 3 taong paparating. Familiar ang mga postura nito, ang kilos at ang paraan nga ng paglalakad. Napako ang hininga ni Elyon. Arisa, don't tell me. Family ko. Sabay-sabay silang napahinto nang makita ang tatlo. Nakatayo ang tatlo sa gilid ng cemented walkway. Nakayuko pa nga si Senyora na para bang humihingi ng tawad. Kumapit si Lira sa kamay ni Arisa. Ma, sino po sila? Sa likod niyo lang ako. Sagot nga ni Arisa. Lumapit ang dahan-dahan ng pamilya Verano. Para bang sinadya nilang alisin ang lahat ng nakakatakot mula sa kanila. Miss Arisa, please hear us out. Untag nga ni Daniela. Hindi tayo magkakamag-anak at wala akong dapat pakinggan. Lumawit si Senyora Miriela. Nang kaunti, hindi namin plano na kunin sila. Umigting ang panga ni Arisa. Lahat kayo 1 beses niyo na akong binantaan. Hindi ako tanga. I know and I'm sorry. Sagot naman ni Senyora. Halos hindi makapaniwala si Arisa na humihingi ito ng tawad sa kanya. Hindi namin alam na patay na pala si Alina. Hindi namin alam na kambal ka niya. Hindi namin alam na ikaw ang nag-alaga at hindi namin alam na sila ang tanging pag-asa ng anak ng kapatid ko. Tumingin nga ito sa triplets. Hindi kumibo si Arisa, pero mahigpit ang kapit nga ng mga bata sa damit niya. Hindi ko sila ibibigay kahit na kanino. Sabi nga ni Arisa, handa kaming maghintay kahit gaano katagal, kahit saan at kahit anong paraan na gusto mo. Hindi namin sila kukunin. Sad nga ni Daniela. Maingat na lumapit nga si Lino pero hindi bumitaw sa damit ni Arisa. Tita, are you sad? Tanong niya sabay turo kay Senyora Miriela. Napaiyak nga bigla sa Senyora.
Yes, sweetheart, I'm very sad and I'm sorry. Si Lyra naman ang lumapit din. Bakit po kayo umiiyak? Hindi naman kayo sinigawan ni Mama. Lyra, bulungan ni Arisa pero hindi niya mapigilan ang anak. Si Liam ang pinakatahimik. Ang nilapit ang isang maliit na tissue sa kamay ni Senyora. Don't cry po! Lumapit nga si Don Marcelo kay Arisa. Hindi namin sila kukunin, pero hayaan mo kaming makita sila. Kahit paminsan-minsan lang. Hayaan mo kaming magpasalamat sa sakripisyo mo. Maging bahagi kahit maliit lang. Hindi ako naniniwala kaagad. Hindi namin hinihingi kaagad ang tiwala mo, pero hinihiling namin ang pagkakataon. Maya-maya pa lumapit niya si Elyon sa tabi ni Arisa. Arisa, I'm here. Hindi ka nila gagalawin. Wala silang magagawa na hindi mo gusto. Tinignan ni Arisa ang tatlong bata na nakatayo nga sa pagitan nilang lahat. Tama na yung pag-iyak nyo, pero may isa pang rule. Sabi nga niya sa pamilya Verano. Ano yun? Walang kukuha sa kanila. Walang haharap sa korte. Walang magpapadala ng guard kapag may ginawa kahit isa sa inyo. I swear, hindi na ninyo kami makikita ulit. Tinatanggap namin yan. We understand. Saad nga ni Don Marcelo. Matapos ang insidenteng yun, sa park, akala ni Arisa ay tapos na nga ang lahat. Na muling magiging tahimik ang buhay nila. Na hindi na nga babalik ang pamilya Verano sa eksena. Pero isang hapon habang pinapatulog niya, ang mga bata kumatok si Elyon. Arisa, pwede ba tayong mag-usap? Mahinaong tawag na ni Elyon. Tulog ang mga bata kung tungkol sa nangyari sa park tapos na yon. Hindi tungkol doon. It's about the medical tests. Napalingon si Arisa sa lalaki at kitang pag-aalala sa mukha niya. Anong medical test? Yung sinabi ni na Daniela, yung bone marrow transplant. Kailangan na nating malaman kung sino sa tatlong tugma. Ayokong gawin to nang walang pahintulot mo. Napakunot ang noon ni Arisa. Hindi mo pa naririnig ang sarili mo? Gusto mo silang i-test na parang specimen? Hindi yun ang ibig sabihin ko, Arisa. It's just a blood test. Kailangan lang nating malaman kung sino sa kanilang pwedeng maging donor. Para kanino? Sa anak ni Claudia. Siya yung sinasabi nilang tagapagmana na may sakit. She's only 7. Naawa din ako sa bata. Hindi ko kilala yung batang yun. At wala naman kaming obligasyon na iligtas ang pamilya nyo. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ng magulang, kung ikaw yung may anak na may sakit, hindi mo rin siguro titigasan ang puso mo. Wala kang karapatang husgahan ako. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para protektahan ang mga batang to. Baka may mangyari sa isa sa kanila kapag pumayag ako. Alam ko kung gaano kahirap. Pero alam ko rin na hindi mo kayang tiisin na may batang mamamatay kung may magagawa kang paraan para maiwasan yon. Napailing nga si Arisa. Hindi ko kayang ipahamak sila. Hindi sila mapapahamak, promise. I will be there the whole time. Walang gagawin ng hindi mo alam. Kung sino man ang tugma, ikaw ang magdedesisyon kung magpapatuloy o hindi. Huminga ng malalim si Arisa. At kung pumayag ako, I will take care of everything. Pati pamilya mo, pati sila. They will only know the result, nothing else. Tumingin nga si Arisa ng matagal sa kanya. Parang may labang nagaganap sa loob ng dibdib niya. Pagkatapos ay marahan nga siyang umupo sa gilid ng kama. Kung may masaktan sa kanila, kahit gasgas lang, ikaw talagang unang sisingilin ko. Matapang na saad nga ni Arisa. Hindi ko sila papayagang masaktan. Makalipas ang 2 araw, maaga nga silang dumating sa isang private clinic na pinili nga ni Elyon.
Doon gagawin ng simpleng test. Ma, bakit po may doktor? Tanong nga ni Lino nang medyo kinakabahan. Routine check-up lang anak. Mahinahong sagot naman ni Arisa. May turok po ba? Kaunti lang, parang kagat lang ng langgam. Kagat ng langgam ng lalaki? Langgam ng mabait. Natawa na nga lamang si Arisa kahit pinipigilan niya. Langgam na mabait talaga? Nagsimula ang test. Isa-isang kinunan nga ng duwang mga bata. Si Arisa ay hawak ang kamay ng bawat isa habang ginagawa yon. Si Elio naman ay nasa tabi lang. Pagkatapos ng procedure, binigyan sila ng candy ng nurse. Brave kids, sabi nga nito. Thank you po! Sabay-sabay nga nilang sagot. Paglabas nila, umupo si Arisa sa waiting area. Nilapitan nga siya ni Elion. Salamat. Alam kong hindi madaling desisyon to sa'yo. Hindi talaga madali. Pero kung totoo yung sakit ng batang yun, hindi ko rin kaya ng pabayaan siya. Hindi kaya ng konsensya ko. I appreciate that. Whatever happens, I will protect you and the kids. Huwag mo nang pangakuan ng sobra na sanay na akong hindi umaasa. Ilang araw ang lumipas, tumunog nga ang telepono ni Elion habang kasama niya si Arisa sa tindahan ng balot. Sir, we have the results. One of the children. Match. Napahawak nga si Elion sa telepono. Sino sa kanila? Si Liam po. Napatigil nga siya, nilingon nga si Arisa na kasalukuyang nag-aayos ng mga tray ng balot. May pawis sa noon nito, pero kalmado naman ang mukha. Anong sabi? Tanong nga ni Arisa. Si Liam daw. Nanlumo nga si Arisa sandali pero wala nga siyang sinabi. Napatingin siya sa anak na si Liam na nakaupo lang sa gilid. Naglalaro ng tansan. Napaka-inosente. Kung si Liam ang makakatulong sa isang bata, pag-usapan nating mabuti pero gusto kong nandyan ako sa bawat step. Tumango-tango si Elion. Of course. Everything will be done your way. Dumating ang araw ng operasyon. Pumunta sila sa ospital. Isa itong private wing na sinara nga buong araw para maging tahimik at hindi magulo ang kailangan nilang gawin. Kasama ni Arisa sina Lira at Lino habang inaantay nga ang proseso. Si Liam naman nasa loob kasama medical team, handa para sa bone marrow harvest. Nasa hallway si Elion at mukhang kinakabahan din. Hindi nga niya itinago yon kahit kay Arisa. Relax. Hindi sila pababayaan ng doktor. Routine procedure yan. I know, pero hindi ko maiwasang kabahanan ako siya. Maya-maya pa lumapit nga sina Senyora Mirelia at Don Marcelo. Arisa, pwede ba kaming mupo dito? Tumango lamang si Arisa bilang sagot. Bumiti ang matanda ng tipid. Umupo sa kandungan ni Arisa si Lino habang si Lira ay nakatulog nga sa balikat niya. Arisa, gusto naming makapag-sorry nang maayos dahil mali kami noon kay Alina. Ano bang ginawa niyo sa kakambal ko? Tanong nga ni Arisa nang walang kagatol-gatol. Huwag kang magalit. Pero noon, nung nalaman naming engaged sila ni Elion, hindi namin siya tinanggap kaagad. Hindi namin siya gusto para sa anak namin. Hindi niyo siya gusto dahil mahirap siya? Tanong nga ni Arisa. Nagkamali kami. Tinrato namin siyang mababa pero nagsisi na kami. Minadali namin ang wedding. Tapos kini-question namin lahat, pati trabaho niya, ugali niya, pamilya niya. Hindi kami naging mabait. Dagdag nga ni Daniela. Natahimik nga si Arisa. Dahil sa sobrang bigat ng katotohanan, yun pala ang dahilan
kung bakit tinapos ni Alina ang engagement. Hindi nito kinaya ang pamilya Verano. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya lumayo. Kaya niya kinansel ang kasal. Ani pa nga ng ginang. Hindi niya sinabi sa amin. Hindi niya sinabi kahit kailan pero alam kong nasaktan siya at nagdusa siya ng mag-isa. Napatingin si Leon kay Arisa. Hindi ko rin alam. She didn't tell me. She just disappeared. Hindi niya gustong isisi sa'yo, Alina. She thought you were good. Ang problema, ang pamilya mo. Matapos ang operasyon ay lumabas na ang doktor at ngumiti sa kanila. The procedure was successful. Si Liam ay stable at ang recipient ay maayos ang response. Halos sabay-sabay nga silang huminga ng maluwag. Pwede na bang makita si Liam? Tanong nga ni Arisa. Yes, nasa recovery room na siya. A few minutes lang. Pumasok si Arisa kasunod nga si Leon. Nakahiga si Liam sa kama at may maliit na bandage sa braso nito. Ma, nagbigay po ako ng tulong? Napaluha si Arisa. Oo anak, napakabait mo, proud si mama sa'yo. May ice cream po ba ako? Tanong nga ng inosenteng bata. Doon natawa si Arisa. Kung gusto mo, dalawa pa. 3 po. 2 lang. Deal! Sad nga ng bata. Pagkatapos nga ng operasyon at makalipas ng ilang linggo, ng recovery tuluyan ang bumalik sa normal ang lakas ni Liam. Pabalik-balik pa rin sila sa ospital para sa follow-up check-ups pero wala nang anumang delikadong resulta. Dahil doon, mas naging maaliwalas ang buhay ni Arisa at hindi niya maikakaila na may malaking parte roon si Leon. Ma, ang laki naman ng kwarto namin! Sigaw nga ni Lino habang tumatakbo nga sa loob ng bagong bahay. May binigay nga ng pamilya Verano. May pink curtains pa! Dagdag nga ni Lira at halos tumatalon nga sa tuwa. Si Liam naman ay nakadungaw nga sa balkonahe. Ang dami pong puno, hindi na po masyadong maingay. Ang bahay ay isang maliwalas na 2-bedroom home sa loob ng isang secured subdivision sa Laguna. Malayo ito sa syudad, malayo sa ingay at malayo nga sa panganib. Kung ayaw mo, pwede nating ibalik. Sabi nga ni Leon nang papalapit na siya. Tinignan siya ni Arisa ng diretsyo habang nakakunot ang noo. Ibabalik saan? Sa warehouse ninyo? Napakamot na nga lamang si Leon sa batok. Arisa, hindi namin warehouse. Ang bahay na yan. At hindi rin siya. Well, fine, medyo parang warehouse. Pero, bahay mo. Ikaw talaga. Hindi ako sanay sa ganito. Anong ibig mong sabihin? Paano nga ni Leon? Yung may sariling kwartong mga bata. Yung may bakuran. Yung hindi ko kailangang kabahan sa tunog ng motorsiklo sa labas. Tumingin siya sa paligid. Sobra-sobra ng ata to eh. Saad ni Arisa. Hindi yan regalo. Isipin mo na lang na compensation yan sa lahat ng hirap mo. At hindi rin galing sa akin, pinagkasunduan ng buong board. Deserve mo yan. Tumaas ang kilay ni Arisa. Bored agad? Parang hindi kanila galing ah. Okay, fine. Nang hingi sila ng house and lot, akong kumuha nito, gated community. Mama ko ang pumili ng paint ng pader, si Daniela bumili ng ref. Masaya na siya sa accomplishment niya. Napatingin nga si Arisa sa ref. Ref? Oo, obsessed siya masyado sa appliances. Hindi napigilang tumawa ni Arisa. Kahit pilit niya itong pinigilan, at napansin niya ni Leon. Nagumpisa na nga si Arisa sa trabaho na ibinigay nga sa kanya. Isa siyang assistant operations manager sa isa sa mga branch
ng Verano Food Holdings. Ma, bakit ka naka-makeup? Tanong nga ni Lyra habang kumakain sila ng breakfast. First day ni Mama sa bagong work. Sagot nga ni Liam, parang proud na announcer. Tama, kaya behave kayong tatlo. After work, may konting treat si Mama. Yay! Sabay-sabay na saad nga ng tatlo. Si Elion ay dumating para ihatid nga sila sa school bago dalhin nga si Arisa sa trabaho. Hindi niya na hinayaang mag-commute pang mag-iina. Ready? Tanong ni Elion. Ready? Sagot nga ng tatlo. Nang palis na nga sila, napansin ni Arisa ang tingin ni Elion sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong nga ni Arisa. Bagay lang sa'yo yung uniform, para kang professional boss lady na handa akong i-fire kahit kailan. Napatawa na nga lamang sila. Pagbalik nila sa bahay kinagabihan matapos ang unang araw ng trabaho ni Arisa, dumating si Elion, dala ang dinner. Hindi niya tinatanggap ang pera. Kahit ilang beses subukan ni Arisa. Lumabas si Arisa sa lanay kung saan nga si Elion ay tahimik na nag-aayos ng ilang gamit sa lilipatang shelf. Elion. Yes? Feeling ko nagka-interesado ka na sa akin o dahil baka mukha ko sa Alina? Biglang saad nga ni Arisa. Nagangat ng tingin si Elion at nagulat nga sa pagiging diretsyo nito. Arisa, hindi ganun. Sabihin mo ng totoo because I don't want to be anyone's replacement. Hindi ako rebound. Hindi mo ko pwedeng ikumpara sa kakambal ko. May bahagyang sakit sa boses niya na kahit pinipilit niyang kontrolin lumalabas pa rin. Hindi mo alam kung gaano kasakit na may tumitingin sa'yo at ang nakikita nila ay hindi ikaw, kundi yung taong nawala. Arisa, look at me. Umiling si Arisa. Ayoko. Hindi kita tinitignan bilang si Alina. At lalo na hindi kita tinitignan bilang kapalit niya. Pero magkamukha kami, diba? Magkahawig pa ang boses, kilos. Paano ka makakasigurado? Kambal kayo, oo, pero may kaibahan ka lang. Paano mo nasabi? Una, masungit ka. Napakurap nga si Arisa. Ano? Ngumiti si Elion. Si Alina, kahit galit yun, mahinahon pa rin. Ikaw, sumisingit ka na. Ang bilis mong magtaas ng kilay para akong laging nasa recitation. Hindi mapigilan ni Arisa ang mapairi. Hindi ako masungit Direct to the point lang ako. Exactly. And that's you. Hindi yun si Alina. Napakunot noo nga si Arisa. Bukod doon, pangalawa, iba ka kung magmahal. Nagtaas ng kilay si Arisa. Excuse me? Sinong nagsabi sa iyo na... Pinutol ni Elion ang sasabihin ng babae. Hindi mo kailangan sabihin. Kita ko sa triplets. Iba ang paraan ng pag-aalaga mo. Iba ang paraan ng pag-protect mo. Hindi ganyan si Alina. She loved softly. You love fiercely. Hindi ko kailangan ng kung ano man yung iniisip mo. Saad nga ni Arisa. Alam ko. At hindi kita pinipilit. Umupo si Elion sa bench at hinila nga ng kaunti ang apron na suot niya dahil galing siya sa paghanda nga ng dinner. Arisa, ginagawa ko lang to kasi gusto ko kayong maging safe. Gusto kong makabawi. Gusto kong makilala ka. Tumaas ulit ang kilay ni Arisa. Ako lang ba talaga? O dahil tatay ka ng mga bata? Both. Pero hindi dahil mukha ka ni Alina. Bakit ako? Bakit hindi na lang memories mo kay Alina? Alam kong mahal mo siya. Huminga ng malalim si Elion. Oo, minahal ko siya. Totoo yun. Pero wala na siya. At hindi ko kayang ipilit na bumalik ang taong wala na. Hindi ko rin naman gusto yun.
Nawala ang pagiging matigas ni Arisa sa isang segundo. Nagulat siya sa honesty nga ng lalaki. Hindi ko naman sinasadya na pahirapan ka. Hindi ko rin sinasabing ayoko. Honestly, nakakatuwa minsan. Ano? Anong nakakatawa dun? Yung pagiging defensive mo. Yung akala mo hindi ko napapansin pero concerned ka rin sa akin. Hindi ako concerned. Saad nga ni Arisa. Sinabi mo yan kahapon nung hindi ka mapakali na late akong dumating. Umismid si Arisa. Hindi ako nag-worry. Napansin ko lang na late ka. Pwede namang traffic. Oo, sige traffic pero Arisa, hindi porket kambal kayo ni Alina ay nagustuhan kita. Hindi naman mukhang tinitignan ko. Magugustuhan man kita pero sa personality mo. Nanahimik si Arisa pagkatapos ng sinabi ni Elion. Hindi siya makatingin din ng diretsyo pero hindi rin siya lumalayo. Para siyang natigil sa pagitan. Hindi ako basta maniniwala. Hindi ako madaling mapaikutin. Hindi rin kita pinapaikot. Of course, you're not an option. At hindi ka second choice. Kung papayag ka man na makilala pa kita, gusto kong dahil gusto mo rin, not because may pressure o dahil may utang na loob. Hindi sumagot si Arisa at kinuha ang mug nang pinaglagyan niya ng tubig. Kinumot nga niya ang laylayan ng shirt niyang pambahay. Isang maliit na habit kapag kinakabahan siya. Hindi ko pa rin alam. Hindi ako sure kung anong nararamdaman ko para sa'yo. At hindi ko alam kung dapat ba o maling simulan to. Mali? Bakit naman magiging mali? Elion, ex ka ng kakambal ko. Kahit hindi kami lumaking magkasama, kahit nagkita lang kami ulit before siya mamatay, she was still my sister. Kung sakali lang na magkaroon ng kahit na ano sa atin, pakiramdam ko betrayal yon. Napailing sa Elion. Pero wala namang relasyon na nabuo sa amin hanggang dulo. Tinapos na niya ang engagement. Hindi rin niya sinabing kailangan mong miwas sa akin. And sa tingin ko, magiging masaya siya para sa atin. Hindi mo naintindihan. Kapatid ko pa rin siya at ikaw naging parte ng buhay niya. Pero hindi niya ako piniling maging future niya, Arisa. Nagiba ang tono ni Arisa. Hindi dahil hindi ka niya mahal. Naging masama ang pamilya mo sa kanya. Hindi niya kayang dalhin yun. Napayo ko sa Elion. I know. At hindi ko na may ibabalik pa ang oras na dapat ipinaglaban ko siya. Biglang kumatok si Lira mula sa sala. Ma, gusto mo ng juice? Anak, mamaya na may kausap pa si Mama. Okay po. Tugon nito at bumalik na nga sa panunod ng TV. Pagbalik nga ng tingin ni Arisa kay Elion, naging mas malambot na ang mata niya. Kahit gusto kitang kilalanin, kahit gusto kong bigyan ng chance to, takot ako. Pwede ka namang matakot, pero wag mong hayaan yun na pigilan ng lahat. Madali lang sabihin sa'yo, kasi hindi ko ang may nalaga ang 3 bata na pwedeng masaktan kung may maling desisyon na naman ako. Hindi rin ako magiging problema sa mga bata, Arisa, promise. Kahit anong mangyari, tatay nila ako. At paano kung ako masaktan? Tanong nga ni Arisa. Then I'll be responsible for fixing it. Tinalaw nga ni Arisa ang lola niya na si Lola Cora. Tahimik ang lugar, maraming halaman at amoy sampagita paglabas nga ng pinto. Nasa duyan ng matanda kumakain ng puto. Aba, dumalaw ka rin sa wakas. Hindi na puro batang kasama mo ah. Bungad nga ng matanda nang makitang babae. Umupo si Arisa sa tabi nga nito. La, may tanong ako tungkol sa lalaki. Napakurap nga si Arisa. Ha? Paano mo naman? Nasa mukha mo, iha. Sa tanda kong to, syempre madali ko nang malaman.
Hindi naman po sa ganun. O siya, sige na, sabihin mo na. Nagka-interesado yata sa akin si Elyon. Buti naman, ang gwapo nun na, hindi ka nalugi. Sa tingin mo ba ikaw pang lugi? Natatawang sagot agad ni Lola. Naman, syempre hindi yun ang issue. Ano, dahil ex ba ng kakambal mo? Nalaki ang mga mata ni Arisa. Paano niyo po nalaman? Hindi ko naman sinabi Tignan mo nga yung mukha mo. Nasa kilay mo pa lang, kita ko ng pinaghalong guilt at kilig. Hindi makatingin si Arisa. Pakiramdam ko mali dahil kay Alina at dahil sa lahat ng nangyari. Tumahimik nga si Lola Cora. Paano kung ako lang nakakaramdam ng guilt? Paano kung ako lang naglalagay ng limit na hindi naman kailangan? Ang puso hindi dinidiktahan ng nakaraan. Hindi mo trabahong mabuhay para sa memorya ng kakambal mo. At hindi mo rin trabaho ang magdusa dahil sa pagkakamali ng iba. Apo, ang pinakamabigat na kasalanan sa sarili ay ang pigilan ng puso dahil lang sa takot. At ang pinaka hindi pinapatawad ng puso ay ang pagkakataong binitawan mo. Pero baka sabihin ng tao. Ang tao may sinasabi yan kahit uminom ka lang ng tubig. Huwag mong gawing audience ang mundo. Tanungin mo sarili mo, masama ba siyang tao? Sinaktan ka ba niya? Sinaktan ba niya ang mga bata? Umiling si Arisa. Hindi po. Ano pang problema? Hindi nakaimik si Arisa. Sundin mo ang puso mo, hindi ang takot mo. Pagdating ni Arisa sa bahay pagkatapos ay nadatnan nga niya si Elyon na nag-aayos ng mga laruan ng triplets. Pagkakita nito sa kanya, ngumiti ito ng tipid. Hey, okay ka lang ba? You look calmer today. May kinausap ako. Sino? Si Lola. Kinabahan nga si Elyon. Okay ba ako kay Lola? Hindi pa kita pinapakilala sa kanya. So anong sabi niya? Umupo si Arisa sa tapat nga nito. Sabi niya sundin ko raw ang puso ko, hindi ang takot ko. Natigilan si Elyon at dahan-dahang lumambot ang ekspresyon niya. At ano bang sinasabi ng puso mo? Hindi ko sinasabing gusto kita Hindi ko rin sinasabing handa ako. Pero, hindi na rin ako tatakbo. Hindi inasahan ni Arisa na sa loob lamang ng ilang linggo, magbabago ang trato ng pamilya Verano sa kanya. Mula sa mga taong minsang nanakot at halos ituring silang panganib, bigla silang naging mahinahon, marespeto at nakakagulat man ay mapagkumbaba. Isang linggo ng hapon, inimbitahan sila ni Daniela sa Verano Estate para sa isang maliit na salusalo matapos ang follow-up check-up ni Liam. Ayaw pa sana ni Arisa, pero nakita niyang masaya ang tatlo at halos magtatalon nang marinig ang salitang pansit, fried chicken at cake. Kaya pumayag siya. Pagpasok nila sa malawak na garden, sinalubong sila ni Daniela, Senyora Mirela at Don Marcelo. May mga mesa, may pagkain at may nakahandang maliit na play area. May balloons pa na parang birthday party. Hindi naman birthday ng mga bata. Ngumiti si Daniela na parang nahuli. Hindi ito party. Welcome lunch lang para mas maging comfortable. Komportable? Bakit parang may clown sa labas? Wala naman po. Pero kung gusto mo, pwede akong mag-costume. Si Elyon naman tahimik na sumunod kay Arisa. Please be nice. Hindi sila sanay na may nagsusungit sa kanila. Ako pa talagang nagsusungit? Saad nga ni Arisa. Yes, pati na charming way. Pinandilatan niya ito. Hindi nakakatulong yung kalandian mo Huminga ng malalim si Elyon. Let's just survive this lunch. Magkasama silang lahat sa mahabang mesa.
Tahimik si Arisa sa simula. Si Lyra ay kumakain nga ng chicken. Si Liam ay nakatingin nga sa mangga. At si Lino naman sumisilip sa centerpiece. Si Senyora Mirelia ang unang nagsalita. Arisa, gusto ka naming makausap ng maayos. At gusto naming magpasalamat. Hindi man lang tumingin sa Arisa. Sa alin? Sa lahat ng ginawa mo. Sa pag-aalaga mo sa mga bata. Sa pagprotekta mo sa kanila. At sa kabutihan mong pinakita sa anak ng kapatid ko. Hindi kaagad sumagot si Arisa. Parang binubuo niya ang mga salita sa isip bago niya ilabas. Kung totoo lang ang lahat ng sinasabi niyo, hindi sana kami umabot sa puntong muntikan niyo ng kunin ng mga bata. Napayok ang matatanda. Alina walked away dahil mali ang tingin niyo sa kanya. Napatigil nga si Daniela. Alam na namin ng malaking pagkakamali na yon. Kung nagbago man kayo, kung gusto niyong bumawi, hindi dahil kailangan niyo ng dugo ng mga bata, gawin niyo yon dahil mali ang naging tingin niyo sa kanya dati. Si Don Marcelo ang unang nagsalita. Arisa, marami kaming pagkukulang. Hindi namin tinatago yon. At hindi namin yon malilinis ng isang araw, pero handa kaming magbago at bumawi. Kung dapat i-correct, willing kami. At kung may kailangan kang i-confront, kaya naming tanggapin. 3 taon ang lumipas bago tuluyang napagtanto ni Arisa kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay nila. Mula sa barong-barong, ngayon ay nakatira sila sa isang maluwang na bahay sa Laguna, nakapalibot sa tahimik na komunidad at mga puno. At higit sa lahat, wala na ang layo sa mga taong minsang ikinakatakutan niya. Nasa veranda si Arisa, suot ang simpleng white dress at may hawak na folder sa kanyang kandungan. Sa loob ay ang wedding plans na pinagdedesisyonan nila ni Elion. Hindi niya akalain na isang araw ay babalik siya sa gitna ng pamilya Verano. Pero hindi bilang iniit sa puwera, kundi bilang magiging asawa ng anak nila. Lumabas si Elion mula sa sliding door, hawak ang 2 tasa ng kape. Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-compute ng tax ng walang calculator ah. Tanong nga ni Elion. Hindi mo alam kung gaano kadaming decisions tong wedding mo. Color palettes, flowers, seating arrangement. Para akong nagmamanage ng buong kumpanya. Umupo si Elion sa tabi niya at binigay nga ang 1 tasa. Hindi mo kailangan gawin yan. Pwede nating i-hire yung planner. Sinabi mo yan after 30 meetings? Too late na. Napangiti si Elion. At bahagyang yumuko para halikan ang sentido niya. You're doing great, future Mrs. Verano. Napasingap nga si Arisa ng bahagya at ginulo ang buhok nito. Ewan ko sa'yo. Sa loob ng bahay may ingay nga nang naghahabol ang mga bata. Ngunit hindi na nga sila maliliit, natakot lumayo ng kaunti. Sila ngayon ay 3 batang nasa edad 9. Malalaki na ang boses. May mahaba na ang hirit at mas malikot pa kesa dati. Ma, si Lino po kinuha ang drawing ko. Hindi ko po kinuha, sigaw pabalik nga ni Lino. Ako po yung unang naglagay sa table. Tama po ako, ma. Pwede po bang... Liam, ikaw nang magayos. Lira, ibalik mo muna ang ginuhit mo. At Lino, wag kang kukuha ng hindi mo naman pagmamay-ari. Sabay-sabay na sumagot nga ang 3. Yes, ma. Napailing na nga lamang si Elion. Hindi talaga nagbago ang commanding voice mo. Bakit hindi ba effective? Effective na effective nga eh. Takot nga pati ako. Natatawang siniko ni Arisang tagiliran ni Elion. May nag-doorbell nga at pumasok sina Daniela Senyora at Don Marcelo. May dala silang mga pagkain at ilang gift bags. Arisa, nagdala ko ng fresh lumpia. Saka ito naman maliit na regalo para sa mga apo ko. Bungad ng matanda. Senyora, sinabi ko last time
Walang sobra-sobrang regalo simula nung binigyan niyo sila. Lagi na po silang, "Hindi na po, promise. Educational books lang." Sad naman ni Daniela. Hay nako Arisa, alam mo nung una kitang nakita akala ko hindi mo kami hahayaang makalapit sa mga bata kahit 1 pulgada. Ani nga ni Senyora. Hindi pa rin ako nagpapalapit kung minsan. Totoo naman, pero salamat pa din. Saad nga ni Daniela. Sa alin? Sa pagbibigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami matututo. Si Don Marcelong sumang-ayon. Oo, naging masama kami kay Alina noon dahil hinusgahan namin siya. At ayaw naming maulit yun sa'yo. At sana hindi niyo malimutan yun. May mga panahong kailangan nating magpanggap bilang ibang tao dahil iyon ang tanging paraan para maprotektahan ang mga taong mahal natin. Minsan kailangan nating maging mas matapang kaysa sa tunay nating nararamdaman at magpakita ng lakas kahit puno tayo ng takot. Pero sa dulo, lumalabas pa rin ang tunay nating pagkatao. Hindi kayang takpan ng anumang pag-iwas o pagpapanggap ang totoo nating puso. Dahil ang tunay na kabutihan, malasakit at pagmamahal, iyan ang mga bagay na hindi natatago kahit gaano tayo kahigpit magtago. Sa buhay, may mga pagkakataon na mapupunta tayo sa sitwasyong hindi natin pinili, responsibilidad na hindi natin hiniling, pangamba na hindi natin inasahan, at mga taong walang kasalanan pero kailangan nating ipaglaban. At doon natin mas makikilala ang sarili natin. Matututuhan natin na minsan ang pagiging strong ay hindi ibig sabihin walang takot. Ibig sabihin handa tayong protektahan ang mga mahal natin kahit natatakot. At habang ginagawa natin iyon, mabubuo rin ang tibay ng sarili nating pagkatao. Hindi kailanman mali ang protektahan ng mahal mo, pero huwag mong kalimutang mahalaga rin ang maging tapat sa sarili mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Leon at Arisa. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Camindanao,
Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merly Lin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Salmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania De Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Yonila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyd Danankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez An Mariano, Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.